Digital Patrol. Ito ang palatuntunan magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong naglalagabla. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitakanan sa daigdig ng broadcast. Mula noon hanggang sa ngayon, si Captain Sel Baisa. Thank you. Maraming salamat, Tony, at a pleasant Thursday morning, everyone. Ngayon po ay ika-23 sa buwan ng November 2021. And yours truly, Sel Baisa, in the program Digital Patrol, would likewise, praying and anticipating that everybody is in their pink of health. Wala pong problema despite ito pong naiulat na muling pagtaas ng kaso ng coronavirus sa Europa, ganoon din sa Estados Unidos. Well, the good news is dito sa ating bansa, notably dito sa Metro Manila area, patuloy na bumababa ang kaso ng COVID-19. And that is something to be rejoicing about, hindi ho ba? Something to be happy of. Okay. Now, katulad ng mga nagdaang mga magtatanghal ng program, we will be all together till 11 o'clock ngayon pong umagang ito. But bago po dumami itong mga bumabati ng kanila pong mensahe, nagpapabot ng kanilang mensahe of greetings, bago po ang ating pagpapakilala sa ating programa, baka ito'y dumami at tuluyang mawala dito po sa ating window. So allow me to greet ito pong mga nagpadala ng kanilang pagbati from Montreal, Canada, mula po kay Norma Uma Baisaswale. Good morning, Norma. Good morning to your husband, Ken, and children, all watching from Montreal, Canada. Going back dito po sa ating bansa, Sherwin Marco Wee. Good morning po, sir, ang kanyang pagbati. Thank you so much, Sherwin. At mula sa Taytay Rizal, mula kay Teresita Techi Baisa Barredo. Hello, Tits. And to your husband, Mayor John Barredo. Why Mayor? Because he is the mayor of their palatial home. Diyan po sa lalawigan ng Rizal. Ang pagbati ni Techi. Hello everyone, good morning. Okay, and to your children likewise, sa mga Barredos. From Taytay Rizal as well, pagbati mula kay Lyde Baisa, another sister of yours truly, and she is accompanied by Tammy Juanillo. Good morning, Lyde. Good morning, Tammy. At mula sa Calamba, Laguna, Melito Rodelio Militante, Spanish speaking na follower ng program. Ang pagbati ni Melito, que tengas un buen lunes por la mañana, Sir. Well, muchas gracias, Melito Rodelio Militante. At bago po yung mga iba pa nating mga pagbati ngayong umagang ito, allow me na introduce formally ang program. We will be all together, as I said earlier, hanggang alas 11 ngayong umagang ito sa inyong Thursday presentation ng palatuntunang Digital Patrol.
Zile zile, zile zile yo gal mile mile, mile mile pe my. And, well, of course, not to be outdone by Miss Hager, sabi nga ho, with her huge hug for everybody. All right. So, from another sister of yours truly, from Presi Precious Cipre Estrada. Good morning, everyone. Ang kanyang pagbati. Hello, Presi. And hi, and good morning to your husband, Harry, and children. Yung ating mga regular viewers, regular listeners and followers dyan sa Estados Unidos. Magandang umaga sa inyong lahat. Incidentally, tayo po i-hook up ng palatuntunang Pinoy Hour sa Alberta, Canada. Hi to John and hi to Melody and children. And likewise to all our kababayans, mga Pinoys, dyan po sa Alberta, Canada, and in different provinces dyan sa bansang Canada. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre pa, ang palatuntunan ay sasamahan ni Nash, ganoon din ni Semanita. Alright? Angelica Paz has this to say, good morning and more power po to all of you at BSC. Well, she meant Broad Streamcast Communicators. BSC, Captain Sel Baisa, God bless and keep safe po. Maraming salamat, Angelica. And likewise, and my hello and good morning greetings to your loved ones. All right? So welcome sa inyong Thursday presentation ng inyong Digital Patrol. And to officially open the program, ating pakinggan ang balitang panahon. Ito sa pamamagitan ni weather forecaster Meno Mendoza. Ito po'y napakahalaga para sa ating mga kababayan upang tayo po'y magabayan itong ating paglabas ng mga inyong mga tahanan o ng ating mga tahanan ngayong araw na ito. Magandang umaga, forecaster Meno Mendoza. Magandang umaga po at magandang umaga sa ating mga kababayan. Lalo naman sa ating update, patuloy pa rin nakaka-apekto po ang ating amihan o northeast monsoon sa Hilaga at ng Luzon. Kaya dito sa probinsya ng Batanes, Babuyan Island, Cagayan at Isabela, patuloy nating mararanasan ang maulap na kalangitan na may mahinyang mga pag-ulan. Samantala sa Ilocos Region, sa Cordillera at Region at pinakisanalang bahagi ng Cagayan Valley at gitnang Luzon. Asahan naman ang mga maliwalas na panahon, subalit may mga posibilidad pa rin ng mga pulong-pulong mahinang pag-ulan. Sa Metro Manila, sa nalaling bahagi ng ating bansa, magiging maliwalas ang ating panahon, subalit may mga posibilidad pa rin ng mga panandaliang buhos ng ulan na dulot naman ng ating mga local at thunderstorms. At sa ating mga isla, nakataas pa rin ang ating gale warning sa baybayang dagat po ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Malaki po ang sa namagdik sa mga lugar at pinapayuhan ng ating mga isla na huwag po balaod sa nasabing mga baybayang dagat. At sa susunod na 2 hanggang 3 araw, wala naman tayong inaasahan naman sama ng panahon na posibleng maka-apekto sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At ang ating araw, sumikat kaninang 6:01 ng umaga, muli itong lulubog sa ganap na 5:24 ng hapon. Mula sa Forecasting Center ng Pag-asa DSP, Meno Mendoza nagulat. Forecaster Meno Mendoza, sir, may itanong lang po ng Digital Patrol kung panahon ng amihan at of course ang anticipation ng lahat ay medyo malamig ang ating mararamdamang panahon. Ano kaya ang dahilan at medyo maalinsangan pa rin, lalong-lalo na sa gawing hapon o mga katanghaliang tapat, forecaster Meno, sir? Opo, yung ating kasing amihan, hindi pa lubusang bunga ng Metro Manila. No? Ang nakararamdam lamang nito ay sa tulong Hilagang Luzon usually. At mga susunod na araw, posible pa rin itong humina ulit. Actually, ang ating amihan, ang
piso natin dito sa Metro Manila ay maramdaman natin yan by January hanggang February po. I see. Forecaster Mendoza, maraming salamat po sa update. Yan po ang ulat panahon ngayong araw na ito in the next 24 hours. Balitang ipinagkaloob sa palatuntunan ni Forecaster Meno Mendoza. Check your time pieces. It's now 10 o'clock in the morning, Philippine Standard Time. More greetings this time from Montreal, Canada. From another sister of yours truly, from LB Baisa Clemente. At ang kanyang greetings, good morning Manong, and everyone out there. Stay safe always. Thank you so much. And we would reciprocate that greetings with the same tune. Ingat din kayo. Diyan sa Montreal, Canada. Hi to her husband, gods and children. And to all watchers and listeners ng Digital Patrol sa Montreal, Canada. Going back dito po sa ating bansa from Region 5 mula sa Sipokot, Kamsur, mula po sa Akasin of yours truly, mula kay Mirna Baisa Alcid Sektihor. Good morning Mirna, and to your husband Ed and children. Ang kanyang pagbati, good morning Anselmo Baisa, okay? That's my full name. No? Yung cell, yan po ang aking radio name. Okay? And to all your viewers, dagdag ni Mirna, God bless us always. Thank you. Well, of course, God is good. Pero sa puntong ito, matapos ang balitang panahon, atin namang dakuan at iulat itong hinggil sa pinakahuling ulat ng COVID-19 dito sa ating bansa. As of yesterday, iniulat ng Department of Health na mayroong 984 na mga dagdag na kaso ng COVID sa ating bansa, na nagdala sa total na bilang na 2,826,853 na mga kaso ng COVID na nakaapekto sa ating mga kababayan simulan nag-umpisa ang coronavirus sa Pilipinas. At ang mga gumaling ay as of yesterday ay umabot naman sa bilang na 2,229 cases ang mga gumaling, na nagdala sa total na bilang na 2,759,767 na kaso, yung mga gumaling. Yung mga hindi pa gumagaling and ginagawa naman ng paraan ng ating mga health workers sa pangunguna ng Department of Health at ng mga iba't ibang pagamutan, ay umabot sa as of yesterday sa 19,798. Close to 20,000 itong hindi pa mga gumagaling. Kahapon din, iniulat ng DOH na may 218 na mga namatay. At ito'y nagdala sa total na bilang na 47,288 yung bilang ng mga namatay nating mga kababayan, all because nitong COVID-19. Yan po ay balita na may kinalaman sa coronavirus or simply COVID-19 na ating, ay nadapt dito sa ating bansang Pilipinas. Samantala, mga related na balita may kugnayan sa coronavirus o COVID-19. Yung pong mga senior citizens, ito'y mula sa mga health authorities ng San Juan City. Mga senior citizens at mga health workers. Kayo po ay
tinatawagan ng pansin ng pamahalaang lungsod ng San Juan na magparehistro para po dito sa tinatawag na third shot o yung booster shot ng mga nabakunahan na lumagpas na ng 6 na buwan yung since the time na sila ay nabakunahan sapagkat dapat ay malaman ng ating mga kababayan na once na umubot ka doon sa ika-6 na buwan, automatically mawawalan ng visa yung itinurok sa yung bakuna. So you need a booster shot. Upang sa gayon ay to replenish at bigyan muli ng pangontra ang iyong katawan laban sa COVID-19. May kinalaman pa rin sa COVID-19 ho, negatibo. Negatibo sa coronavirus itong presidential at vice presidential tandem na sina kapwa senador. Senador Ping Lacson sa pagkapangulo at pangalawang pangulo itong si Tito Soto. Ang dalawa ay kapwa negatibo sa drug test na kanilang dinaanan. Nagpa-drug test ang dalawa sa PIDEA. Ito ay upang ipabatid sa madla na hindi sila yung pinatsutubahan o yung pinatatamaan nitong si Mayor Digong o si Pangulong Digong na isang presidential aspirant di umano na gumagamit ng cocaine na sang-ayon sa kanya kapag naging Pangulo ay isang mahinang Pangulo, weak leader. Sang-ayon kay Mayor Digong. Pero yung ama nitong presidential aspirant na ito na sang-ayon kay Digong ay naubod ng yaman. Nuno ng yaman at mahusay daw na leader. Pero itong anak na tumatakbong Pangulo, walang sinabi. No say. Mahina raw na klase ng leader kung magiging Pangulo. Naku marami po ang nanghuhula. Kung sino ito. Marami. Iisa yung kanilang hula, lahat ng aking mga tinanong. Kung sino itong ina-allude na ito or being alluded to na ito ni Mayor Digong. Lahat ng aking 33 mga kumpare, iisa ang kanilang sagot. Maging yung kanilang mga misis ng tahanan, sila kumare, 33 mga kumare, iisa rin ang sagot. Yun. Pati na yung mga nakakausap ko, yung mga jeepney drivers na nakakausap ko, yung mga nakakasalubong ko. Pag ako po ay nagpupunta ng grocery, bumibili ng konti nito at konti noon para mapagparausan naming mga miyembro ng pamilya. Isa ang kanilang sagot. Pero ang sabi ho, wag na, baka tayo po'y sumabit yan. Basta kapag naging Pangulo daw ito, tiyak na isang weak leader. From Montreal, Canada, si Carmen Sevilla ay bumabati ng isang Good Morning Philippines. Maraming salamat Carmen Sevilla ng Pangasinan na nakabase diyan sa Montreal, Canada. Balikan nga natin yun. Balikan natin mga ginoo mga tagapakinig yung hinggil sa pinatutungkulan nitong si Mayor Digong. By the way, masaya daw itong si Mayor Digong pagbaba niya ng kanyang kinauupuang presidential seat sa palasyo ng Malacanang because sang-ayon sa kanya, marami siyang nagawa dito sa bansa, nagawa sa mga Pilipino.
Yan ang sabi niya. Oh. Alright. Anyway, ang sabi ho ni Digong, lubha raw napakahirap na mahuli itong presidential aspirant na ito na nagko-cocaine sapagkat ito raw nagko-cocaine sa yate. Aba, talagang nuno ng yaman nga, may yate. O dili kaya, up air sa eroplano, mayaman din, nuno rin ng yaman, may eroplano pala. Sino ba kaya itong pinatutungkulan talaga ni Mayor Digong? Kaya mahirap mahuli sa ngayon kay Digong. Was using cocaine. And you can ask yung mga mayaman. And sabihin ng polis, bakit hindi natin hinuli? Bakit hindi mo hinuli, Presidente? Hindi mo alam ang mga mayaman. They go on yate, or in the air. Doon niya sila magsup-sup ng... Ako hindi ako nagano. Kung maniwala kayo, total marami mga mayaman tanong ninyo, then if you do not believe it, well, leave it that way. Basta sinabi ko, do not let it not be said later on that I did not tell you. Alright. Ayaw. Mahirap nga hulihin. Although meron pong naging opisyal na pahayag ang PNP sa pamamagitan ni PNP Chief Leonardo Carlos na ngayon ay inaalam na who among the presidential aspirants ang pinatutungkulan ni Mayor Digong na gumagamit ng cocaine. Para naman kay Senador Bato de la Rosa, maghintay lang daw po tayo sapagkat in due time, babanggitin ni Mayor Digong kung sino ang kanyang pinatutungkulan na gumagamit ng cocaine. Sumisinghot ng cocaine. Sabi nga po, na isang presidential aspirant. At yan ay ipahayag niya. Hintay lang po tayo. Yan ang sabi ni Bato. Itaga natin sa Bato yung sinabi ni Bato de la Rosa yan. Na in due time, ibubulgar ni Digong kung sino itong presidential aspirant na ito. Ngayon pong araw ng Martes, Martes ngayon. Martes nga. Huwebes ako ng Huwebes kanina. Oo nga hindi man lang ako kinorek nitong si Manita. Sinabi niya pala. Nabanggit ko kanina sa ating opening salvo na Huwebes, Martes pa lang. Kasi hinulaan ko yung akin pong wall calendar dito. I saw the letter T all the while. I mistook it to Thursday. When in fact, today is only Tuesday. Araw lang po ng Martes. Pero sa ibang bansa ng ating planeta, sa ibang lugar ng ating planeta, katulad ng Montreal, Canada, katulad ng Canada, for one, katulad ng USA, ngayon ay Lunes pa lang sa kanila. Pero dito sa Pilipinas and other countries in the region, Martes po tayo ngayon. So nilinaw ko yan. Pero ngayong araw ng Martes, sinimulan itong big time rollback sa halaga ng petrolyo. Pangagiliw kong mga tagapakinig. Yan. Aba, yung akin pong sista na si Uma, tuwang-tuwa. Sabi niya rito, would be nice kung Thursday na, closer na sa weekend. Ayan, sapagkat weekend, medyo yan ang kanyang 2 araw ng pagligo din. Ayan, kaya she's looking forward na it's a Thursday na ngayon. Yan. Gawin lang natin, instead of Monday, Thursday. And then following Thursday is another Thursday. And then Thursday. Okay?
So, start ang ating big time rollback ngayong araw na ito sa halaga ng petrolyo. O, kahapon, if you will recall, sabi ko ay 120 pesos o 130 pesos. Aba mali. It should be literally 120 centavos o cents. Yun po ang ibig sabihin. Kaya I'll make that correction this time. Although my attention has been called by many viewers and listeners of the program yesterday. They called my attention. Yung mga taga-Japan, yung other far countries, sabi, Sel, di wala nang halaga. Wala na, zero na ang presyo ng petrolyo sa inyo. Sapagkat dito po sa Pilipinas, ang halaga ng litro ng gasolina rito ay 50 plus something. Eh kung babawasan mo ng 100, edi zero nga ang magiging kabuuan. Kaya wala kang babayaran. Kaya mali. Okay, so we will make corrections to what should be corrected. Big time rollback starting today. Ang halaga ng diesel ay piso and 20 centavos. Okay? 1 peso and 20 centavos. Or 1 peso and 30 centavos in some refilling stations. Sapagkat hindi po nagkakapare-pareho eh. Alright? This is starting today. And this happens to be the second rollback since this month. Alright? But you see, compared to the previous month and months rather, nagkaroon po ng 10 increase ng petroleum product. Ngayon, pangalawa pa lang itong rollback. Now, as far as prices of gasoline is concerned, starting today, mababawasan ito ng 85 cents per liter. Per liter po ang usapan dito, ho? Or 1 peso per liter of gasoline. Maliwanag ho yan. Ang kerosene o gaas ay magkakahalaga naman, ito dito sa rollback na ito, ng 1 peso and 30 centavos. Or 1 peso and 40 centavos. Depending on the brand of the kerosene sold in the market. Yan, maliwanag ho yan ho. Piso plus several centavos ang mababawas. Well, napakalaking halaga na po yan. Para sa ating mga kababayan, na of course, who uses their private vehicle in their movement, daily movement. Whether it's, in connection with their work or in connection with their daily appointments. All right. So, coming from Melito Rodelio Militante, ang sabi ni Melito, lahat ng mga bilihin, tinitimbang na. Pati sa mga beer house, mga babae, tinitimbang na din. Ayun, yun sabi po ni Melito, Alright. How's your business, Melito? Kamusta yung iyong poultry? Kamusta yung iyong mga vegetable garden? Abay, kung humarbist po si Melito ay maramihan na rin. Kaya, meron siyang pangkain at meron siyang paninda. And that's money for Melito Rodelio Militante. Okay? So we're done with the big time rollback. Pinakamalaki
na ibabawas sa diesel ay 1 peso and 30 centavos. Gasoline, pinakamalaking mababawas 1 peso at ang kerosene, pinakamalaking mababawas ngayong araw na ito ay 1 peso and 40 centavos. And of course, our Lady of the House ay nananalangin na magkaroon din ng big-time rollback sa halaga ng liquefied petroleum gas. Sapagkat naapektuhan din itong halaga ng LPG dito sa previous na pagtaas ng halaga ng petroleum product. Kaya yan ang kanilang panalangin. Sana, if not today, maybe tomorrow or the day after, ay ang balita mula dito sa Digital Patrol hinggil sa pagbaba ng halaga ng LPG, particular itong ginagamit sa mga tahanan, itong isang LPG tank na nagko-contain o naglalaman ng 11 kilos ng LPG. Okay, sa iba pang mga kaganapan dito pa rin sa ating bansa. Alright. Kayong mga nasa government service, yes, kayong mga empleyado ng ating gobyerno, merong paalala sa inyo ang Civil Service Commission. At before that, mula kay Asintado Sammy Gabot. Yes. Ang sabi ni Sammy Gabot, my friend, you're armed to the teeth today, Tuesday. The BSC logo, Santa Claus plus his hat are all there. Great morning to all Digital Patrol viewers and listeners around the globe. Thank you so much, Asintado Gabot. Well, incidentally, Sammy, I was watching your show last night. And, I was engrossed with your agenda in your last night's program that I wasn't able to say hello to you. I was there watching you. Okay? So, of course, if you want to know the time slot ni Asintado Sammy Gabot, ito po'y mula alas 6 ng gabi all the way up to 8 o'clock ng gabi. That's Asintado Gabot sa slot dito sa Broad Streamcast Communicators. I'm inviting you to watch his show. Likewise, plus all the programs ng Broad Streamcast, Mondays to Sundays. Okay? Thank you very much. Thank you so much likewise, Sammy Asintado Gabot. Bang! 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 Yun. Ping, ping, ping! Alright. Ang sabi ni Melito, sabi ni Sammy Gabot, no problem, my friend. Thank you so much, Sammy. Melito Rodelio Militante says, medyo nagbabawas na po ako ng alagang manok. Gulay, ganun pa din. Concentrated po uli ako sa dati kong business. Inopen ko po uli 3 computer shops ko. Alright. Very business-minded. Itong si Melito Rodelio Militante. Keep it up, Melito. Well, sa panahong ito, you ought to be a thinking machine. Enable you to make money. Kaya yung mga kababayan natin na tatanggap ng kanilang 13th month pay ngayong mga panahong ito, use them wisely. Napakahirap pong kumita sa mga panahong ito. Alright. Thank you so much. Pero katulad po ng ating kaninay na unang nabanggit, para sa mga government workers, merong paalala sa inyo. Si Assistant Commissioner, Assistant
Commissioner Ariel Ronquillo. Yung mga nasa gobyerno, yung mga taga Bureau of Customs. Maraming mga nasa gobyerno. Basta't ikaw ay sakop ng Civil Service Commission, tandaan po ninyo itong maigi. Kung ang inyong tanggapan ay nakikipag-transact sa publiko, kung kayo ay taga Bureau of Customs, taga BIR, halimbawa, taga LTO, taga LTFRB, yung mga, sabi nga, money-making na mga tanggapan ng gobyerno at maging hindi. Huwag kayong babati ng Merry Christmas. Pinagbabawalan kayo ng Civil Service Commission na bumati ng Merry Christmas sa mga nagtatansak na publiko sa inyo. Because sangayon kay Civil Service Assistant Commissioner Ronquillo, baka ma-misunderstood kayo, ho? Ng impression na may ibang meaning. Diba, kung halimbawa, babati ka sa taong pinagsisilbihan mo o Merry Christmas, parang ang dating sa kanya, merong ibang kahulugan yun, parang may ibang hinihingi. Mabuti, wag na lang kasi it will not give a good impression. Ayun, mabuti nang wag din batiin na lang. Kapag nagpasalamat, say it plainly with the usual answer na you are welcome. Yun na lang. Wag yung nagpasalamat sa inyo. Pagkatapos medyo bibeltahan mo ng Merry Christmas. Patay ka. May kulay, hindi ho ba? Alam niyo naman ang Pilipino Kapag nabati yan at lalong-lalong natuwa dahilan sa mahusay na pag-handle ninyo ng kanyang problema, sinabayan mo ng hirit na Merry Christmas, dudukot yan. Maski na wala sa iyong intensyon na, iniisip na yung magiging reaksyon sa inyong pagbati ng Merry Christmas ay ganoon. Kapag inabot na, sino naman ang hindi tatanggi? Kaya aabutin na yan. Kaya uulitin ng palatuntunang Digital Patrol na huwag kayong babati ng Merry Christmas ngayong mga panahong ito. Doon naman sa mga kababayan natin na medyo binabati binati ng Merry Christmas ng isang government employee, bukas ang Civil Service Commission para ipaabot ang inyong complaint, halimbawa. Sumbong ninyo, mahirap na yan ay magtagal. Lalo pa nga't ngayon ay Nobyembre pa lang. Anyway, patapos na rin itong November. We have the last remaining week of the month. At papasok na ang Disyembre. With those Christmas carols being played on air, talaga namang damang-dama mo na yung Pasko. Plus yung mga television networks na walang ginawa kundi ipahayag yung ilang araw na lang Pasko na. Sino ngayon ang makapagtatago? Sino ang makapagsasabi na, malayo pa yan? Wala, mabilis na mga pangyayari. May Christmas countdown na Yan. Sa ibang bansa, ang iniisip nila magtrabaho. Trabaho ng trabaho ho yan Kahit na araw ng Pasko, kahit na araw ng bagong taon, trabaho. Well, anyway, sa ibang bansa, ang kanilang sineselebrate fully ay yung kanilang Thanksgiving Day. Ayan. Sabi ni Kasami Gabot, sumabog na ang bulok ni Pastor Aboloy. Alright.
ang appointed son ng Diyos na isang bulaang propeta at spiritual advisor ng Tatay Digong ko. Sabi ni Asintado Gabot, walang baho na di sumisingaw. Of course. Ngayon, inaantabayan na lamang yung extradition request ng bansang Estados Unidos na ipaabot na aaksyonan ng Department of Justice para kay Kiboloy na dalhin sa Estados Unidos upang harapin yung kaso na iniharap sa kanya sa Estados Unidos. Sabayanan po ninyo sapagkat anyway, kung hindi man dito sa Digital Patrol, malamang sa program ng ating kasamang Asintado Gabot, huli. Kanyang ibabalita yan at maging ang iba pang mga television networks at mga radio stations, ibabalita yan. Malaking balita po yan na alam kong hindi pakakawalan. Basta-basta ng mga radio and television network dito sa ating bansang Pilipinas. Beno, sa iba pang mga pagbabalita. Ngayon pong araw nito ng Martes. Yan. Nako, mukhang sumasakit na ang ulo nitong si MMDA Chairman Benhur Abalos o Benhar Abalos, whatever. Ito'y dahilan dito sa muling pagbabalik ng pagsisikip ng traffic diyan sa EDSA. Nung medyo mahigpit pa itong alert level o quarantine state nitong coronavirus. Ang sabi nga nitong tatay ni Asintado Gabot na si Mayor Digong, within 15 minutes mula Cubao, makakarating ka ng Ninoy Aquino International Airport. I must agree, yes. Pero ngayon, sus, Mariusep, lalo na kapag rush hour ng hapon, amidst nitong mataas pa ring presyo ng petrolyo, halaga ng diesel at gas o gasolina, kahit na ba nagkabawasan ng piso at ilang sentimos, still, mataas pa rin yan para sa isang ordinaryong Pilipino. Di bale kung ikaw yung gumagamit ng cocaine na ang tatay mo'y saksakan ng yaman. Hindi mabilang ang sasakyan ng mga yan. Pakaraming sasakyan yan. At laging busog sa diesel at gasolina ang mga tangke ng mga yan. Ang sabi ni Kasami, paano ang kanyang kaharian sa Davao City? Ang bagong Jerusalem na kung saan nakatayo ang Kingdom of Jesus Christ. Ang kinasangkapan nitong ni Pastor Apollo Abuloy, hindi pala, Kibuloy, ang sabi ni Kasami, sa mga illegal activities. Yan. Nako naman. Anyway, mga kilig ko mga tagapakinig, kaya alam nyo, alam ito ni Kasami, at ng ating lahat ng mga kasamang mga host ng iba't ibang mga palatuntunan dito sa Broad Streamcast Communicators. Itong rekomendasyon ng MMDA sa mga alkalde ng Metro Manila area na ibalik na itong tinatawag nilang number coding on a pilot implementation. Diyan sa EDSA,
sa rush hour ng afternoon. Mula alas 5 ng hapon all the way up to 8 o'clock ng gabi. Yan ang rekomendasyon ni Chairman Abalos. Kung hindi ba naman alam nyo ngayon ang inaabot na bilang ng mga sasakyan? Diyan sa EDSA kapag rush hour ng hapon, umaabot sa 400,000 plus. Sabay-sabay ho yan, Sabay-sabay yan na, nasa gawing papauwi. Sapagkat ganito kasi ang system yan Kapag umaga, oras ng pasok, yung lane mula Quezon City patungo ng Pasay, patungong South, yan ang napupuno dahil lang pumapasok yung mga may-ari ng mga sasakyan, dala-dala yung kanilang mga sasakyan sa kanilang mga tanggapan sa umaga. Pagdating ng hapon, yun namang kabila, ganun po nangyayari yan Whichever road ang ating pinag-uusapan, yung kabilang lane naman ang napupuno. Because itong mga sasakyan doon sa lane na yan na maluwag sa umaga, yun naman ang mga sasakyan na papauwi ng kanilang mga tahanan. Kaya ganun. 400,000 plus is 400,000 plus. Napakarami po niyan. Now, palagay ko siguro if the program could suggest, palagay ko dapat magkaroon itong tinatawag na iba't ibang oras ng pasok. Yung mga tanggapan, halimbawa yung mga tanggapan sa Makati, lagay natin yung mga employees doon, mag-open ng 8 o'clock ng umaga. Now, yung mga tanggapan naman diyan sa katabing lungsod ng Mandaluyong will start at 10 o'clock. Upang sa gayon magkaroon ng 2 hours na pagitan. Okay? And so on and so forth. Yung mga katabing mga lungsod. Ganon din sa kanilang pag-uwi. Yung maagang papasok will be those who will go out late. Kaya naiiwasan at maiiwasan yung traffic. Nakatanggap ako ng 2 pagsang-ayon doon mula sa ating mga tagapakinig. Isn't it a good suggestion? Rekomendasyon po yan ng Digital Patrol for Chairman Abalos to consider. Palagay ko malulutas ang problema niyan. Instead na, muling ibalik yung number coding. Sapagkat alam nyo, para doon sa ating mga sasakyan, sa ating mga kababayan na may mga sasakyan, yung ang sasakyan ay namumutik-tik doon sa kanilang mga garahe. Iba't ibang mga license plate, iba't ibang mga huling numbers o digits. Walang problema sa kanila. Ang problema niyan, yung mga iisa ang sasakyan. Kawawa po yan mga gilo kong mga tagapakinig. Di ba napakahirap po? But anyway, sabi nga sa hapon lamang yan. All they have to do is to wait till 8 o'clock or run past the clock bago sila makauwi. Pero just the same, alam nyo kung mga nahirati na mga family man niya mga yan, na, uuwi ng kanilang tahanan to help. In addition to their office work, tutulong pa doon sa kanilang aktibidad, yung mga chores sa kanilang mga tahanan, napakahalaga na sila ay makauwi ng maaga. From Mary Hilma Wong. Hello Mary, good morning to you. Sabi niya, good morning po Captain Sel Bison, more power. God bless and guide us. Thank you so much. Now, kaya yun po ang rekomendasyon ng MMDA. Naku tuloy-tuloy na po yan.
nagkataon na papasok na ang Pasko. Dito sa ating bansa, basta't marating pumapasok ang panahon ng Kapaskuhan, expect for words when it comes to traffic. Sabi nga ni Mayor Gatchalian ng Valenzuela, dapat daw ibalik na yaang number coding at maging ang track ban sa Valenzuela City. Medyo nagkakamot na rin ng batok itong si Mayor Gatchalian dahilan sa tumitinding traffic sa kanyang lungsod. Siyempre, kapag matindi ang traffic, sabi nga po, we're talking here of billions of pesos na nalulugi economically, sabi nga po, sa isang bansa. Lalo na dito sa Metro Manila area, ito po ang sentro ng negosyo. Malaki ang nalulugi brought about nitong patuloy na pagsisikip ng traffic. Ay, nako. Totoo po yan. Napakahirap po na yung lugar na matraffic. You could just imagine kapag traffic ang lugar at may daraang ambulansya, may daraang fire truck, naloko na. By the time na dumating ng pagamutan yung ambulansya, by the time dumating yung fire truck doon sa fire scene, wala na. Patay na yung pasyente, ubos ang maraming mga establishmento o bahay dahilan dito sa traffic. Ang sabi ni Melito Rodelio Militante, nagtatanong na po mga kapitbahay ko kung luto na daw yung niluluto kong pink salmon. Wow! Na sinigang sa miso. Gutom na daw sila. Pasalamat ka, Melito, at medyo malayo ang aking bahay diyan sa Calamba, Laguna. Kung hindi, tiyak na magpapasabaw ka. Kapag napakasarap niyang pink salmon na yan, na sinigang sa miso. Pakasarap ng sabaw niya. Alright. Joey Ortiz, one of our talented colleagues ng BSC. Well, siya po'y merong entertainment program dito po sa Broad Streamcast Communicators on a weekend. Joey Ortiz is the name. Napakagaling na mga awit niya. He's a pianist and a gifted singer at that. Joey Ortiz. Thank you so much, Joey, for watching. Pero sa iba pang mga balita, alam nyo, to date, 18 mga pribadong mga paaralan ang sang-ayon na dito sa pilot face-to-face classes. Gusto na lang maibalik itong face-to-face classes sa kanilang mga pribadong mga paaralan. At yung panukala ng mga karagdagang mga pribadong mga paaralan, elementarya, high school in particular, ay nakaabot kay DepEd official Joyce Andaya ng Bureau of Curriculum Development. Pinag-aaralan ito ng DepEd. Well, incidentally, marami ng mga elementary o mga public elementary and high schools dito po sa particularly Metro Manila area and some parts ng ating bansa. Ngayon ay sinang-ayunan na isagawa itong pilot face-to-face implementation. Yan po ang latest words we got. Now, kailangan kapag nasimulan yan,
wag naman sanang maging siso o hide and seek o game of hide and seek. Takip dito, tanggal dito, takip dito, tanggal dito, yan. Wag naman sanang ganun ang mangyari. Sapagkat may mga indikasyones kasi na medyo nagpapakita ng pagtaas itong kaso ng coronavirus. Sapagkat hindi na ata talaga mapigilan yung ating mga kababayan na lumabas ng mga bahay at makihalubilo, unmindful o nakalilimot na meron pang COVID-19. Kasama pa rin po natin si pandemic. Ang sabi ni Kasami Gabot, ang Presidential Spiritual Advisor na si Pastor Tibuloy at ex-Presidential Economic Advisor na Lawrence Yang ang isa sa mga sumapit sa Parmalee Pharmaceutical Corporation sa bilyong-bilyong anomalya sa medical supplies, bakit sobrang bigat na mga bagahe ng Tatay Digong ko? Yan. Mula po kay Asintado Gabot. Yan po ay mula sa isang, news-oriented. Nagtatanong lang po ang ating kasamang Asintado Gabot. Yun. Iba klase ito. Yun. Talagang asintado talaga. Pero, sa iba pang mga kaganapan. Ayan. Kagabi. Walang nangyari. Hindi na aksyonan yung proposed budget nitong PCOO. Yan. PCOO. Presidential Commission. Yan. PCOO ni Andanar. Sapagkat kagabi, wala raw sumipot na matataas na opisyales ng PCOO doon sa budget hearing. Ano nangyari? Inisnab. Bukod tangi, dito po sa isang nagngangalang Dominic Tahon. Itong si Dominic Tahon, umattend dito sa budget hearing. Pero ang siste, walang ginawa raw ito kung hindi uminom ng alak sa loob ng Senado. Nakita siya, naispatan noong kamera ng Senate na umiinom. Tapos, ang laban. Walang nangyari doon sa budget hearing. Ewan kung ano po ang naging pasya. Sapagkat lights went to the place where Tahon was seated. Mukhang nireprimand itong si Tahon. Mantakin mo. Sa loob ng Senado, nag-o-overtime na, tinatapos na upang sa gayon ay ma-actionan na itong national budget for next year. Itong isa sa mataas na opisyales ng PCOO nahuli na umiinom ng alak. Okay, iba pang mga balita. Yan, bago po yung malapit na eh. Malapit na tayong magpaalam sa ating mga tagapakinig. Napakabilis talaga ng oras. Ano po? Alam nyo, matigas po itong paninindigan nitong tatay ni Asintado Gabot na hindi siya kailanman haharap sa Court of Laws o tribunal na ang prosecutor ay puti. Para niya nang sinabi na hindi siya
dadalo sa imbitasyon itong International Criminal Court. O sakaling wala na siya sa poder bilang Pangulo. Hindi siya haharap sa prosecutor na puti. Face a tribunal, tapos with the judges there are all white. Hindi ako harap ng tribunal ng mga puti. If I go to jail, it must be a sentence imposed by a Filipino judge. Unprosecuted like me, when I was a prosecutor many years ago, then I would welcome a prosecutor who is a Filipino to indict me. Pero kung sabihin na bigyan mo ako ng puti, kalokohan yan. Since when? Since when do you... Kailan pa ba tayo pumayag ng puti ang mag-desisyon? Okay, basta't korte wala sa ibang bansa na ang miyembro ng prosecution panel ay puti. Hindi nyo maasahan ang tatay ni Asintado na dumalo. By the way, if I may add, yung mga government offices na good morning kay Chacha, kay Charles Baisa, ganoon din kay Chona at ang kanilang uniko iho na si Chase. Ayan, kay Jack Baisa, ganoon din kay Miko. Good morning sa inyo and children. Sabi ho ni Civil Service Assistant Commissioner Ronquillo, sa mga government offices na magsasagawa ng kanilang Christmas party, bawal ang alak. Okay? Hindi po ang Digital Patrol ang nagsabi niyan, kung hindi ang isang mataas na opisyal ng Civil Service Commission. Kaya Christmas party, yes. But drinking, while attending your Christmas party is a big no. Pero mga gilo ko mga tagapakinig, naku, the time has come wherein tayo po'y pansamantalang mamamaalam with the hope, God willing, na muli po tayong magkakasama-sama bukas. Maraming salamat kay Nash. Thank you so much si Manita. At mula po sa aking mga sisters here and abroad. God bless the Philippines. Kasama na po yung aking pinsan from Sipocot, Camarines Sur. Sana'y maiwasan natin ang karamdaman, partikular yung karamdaman dulot ng virus ng COVID-19. At antabayanan po ninyo ang susunod na palatuntunan na ang buhay online. Ito ay sa pamamagitan ni Binibining JC Bautista. Susunod kaagad po yan. At yes, from Norma. Okay? Yes. Good night sa inyo dyan. Pero mga giro kong mga tagapakinig, maraming salamat at Diyos ti Agnina. Stay safe and healthy always sa inyo pong lahat. Ang oras ganap ng 11:00 ng umaga. Sumainyo ang Digital Patrol. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.